Ang naratibo ay nag-umpisa kay Maddie, isang binatilyong babae na naipit sa kabila at natuklasan ang kanyang sarili na sinusuri ang kanyang misteryosong paglaho. Sa ngayon, pinipilit niyang magtuon sa isang pagpupulong sa paaralan na pinamumunuan ng direktor na nagtutuon ng pansin ng lahat sa mga pinakabagong insidente. Naiisip ng mga pulis na simulan ang investigasyon sa kaso ng kanyang pagkawala. Sa isa pang balita, ang pagtuklas ng kanyang dugo sa boiler room ay naging usap-usapan sa hanay ng mga mag-aral. Hinihinalang walang dala siyang telepono nung nawala siya. Ilang minuto bago, nakilala ni Maddie si Charlie, isa pang espiritu na matagal nang nakatira sa paaralan simula noong 90s. Kahit na sinusubukan ni Charlie na panatagin si Maddie sa kanyang bagong sitwasyon, hindi kontento si Maddie dito. Ipinakita sa kanya ni Charlie ang mga sulok ng eskwelahan at inihayag ang grupo nilang libangan para sa mga yumao na pinamumunuan ni Mr. Martin na isa ring espiritu. Sa kanilang pagtalakay, inulit ni Maddie na ang kanyang dugo ay nadiskubre sa boiler room kahit na ang kanyang labi ay di pa nakikita. Si Wally, isa pang espiritu, ay nag-isip na baka siya ay pinatay at itinago ng salarin ang kanyang katawan. Gayunpaman, nakita niyang nakakabagabag ang karanasan ng suportang pangkabilang buhay, lalo na dahil hindi niya alam kung paano siya namatay. Nagpa siya si Maddie na umalis at alamin kung ano talaga ang nangyayari dito. Ang kanyang eskwelahan, ang Split Rivers High School, ay tahanan ng maraming multo dahil maraming mag-aaral at miyembro ng faculty ang namatay sa paglipas ng mga taon. Nakilala ni Maddie ang ilan mula sa grupo sa kanilang pampalipas oras. Si Rhonda, isang biktima ng kanyang guidance counselor, habang si Charlie ay binawian ng buhay dahil sa malalang reaksyong alerhiya. Isang banda rin ang namatay sa paaralan dahil sa isang bagyo at sinabi na nagtutuloy sila sa pag-iensayo ng kanilang palabas. Nadiskubre rin ni Maddie ang istorya ni Dawn, isang dalagang yumao noong 60s marahil sa isang nakakasamang acid trip. Sa pagtatangka ni Maddie na maunawaan ang kanyang sitwasyon, naalala niya ang mga sandali kasama si Xavier at ang kanyang malapit na mga kaibigan. Sina Simon at Nicole, pati sina Charlie at Maddie ay naglibot sa paaralan kung saan nadiskubre nila ang paskil na may pagsira na naghahanap sa kanya. Subalit, nang tangkain niyang tanggalin ito, ipinaliwanag ni Charlie na hindi niya mababago ang anuman sa mundo ng mga buhay. Through these events, a clash arose between the two, culminating in Maddie's phone slipping from Xavier's bag. Nonetheless, Maddie still feels a bond with Xavier and maintains belief in a good reason for possessing his phone. Yet, the other ghosts caution her against probing into her demise, hinting that some things are better off unknown. Instead, they persuade her to embrace the afterlife and unwind. But Maddie remains fixated on deciphering the enigma surrounding her death. Later, the support circle counseled her that taking matters into her own hands might not yield any results, and that it would be wiser to simply share her feelings. In retaliation, she declared that it seemed the support group had become numb to the passage of time and faded memories of the past. Subsequently, she departed the school, but miraculously reappeared in the boiler room where she last resided in her mortal form. After several attempts, Maddie eventually realized that she couldn't leave the school because that's where she perished. The next day, a vigil was held in memory of Maddie. Her mother attended, fresh from completing a 2-week stint in rehabilitation. Meanwhile, the police brought Xavier in for questioning, where they discovered evidence of him deceiving Maddie with a cheerleader named Claire. Xavier mistakenly sent a text to Maddie, causing her to change her path and avoid seeing him with Claire. But then there was the matter of Maddie's phone. Umikli ang buhay ng telepono niya, di niya natanggap ang mensahe, kaya kinuha ni Xavier ang kanyang telepono. Nais niyang tanggalin ang pruweba ng kanyang pagtataksil. Sa kabilang dako, naririnig ni Maddie ang lahat at ito'y lumulukob sa kanyang puso. Sa monumento, humingi ng kapatawaran si Simon sa isang guro dahil sa nakaraang hindi pagkakaunawaan nila ni Xavier. Ayon sa kanya, may masamang nangyari kay Maddie. Bilang kanyang matalik na kaibigan, batid niyang si Maddie ay isang matatag at malayang tao na di lamang basta maglalaho ng walang sapat na dahilan. Nabigla sa damdamin, lumipat si Simon sa sulok ng silid-aralan para tumayo malapit sa bintana. Sa pagluha, pinagmamasdan niya ang iba na nagtitipon sa labas na may hawak na sindi ng kandila. Si Matty, na labis ding nalulungkot, ay tumabi sa kanya at nagpasalamat sa pagiging nandiyan para sa kanya.
Nang walang ibang tila nagmamalasakit sa kanyang pagkawala sa sandaling ito, napansin ni Simon ang presensya ni Maddie at diretso siyang tumingin sa kanya, tinatawag ang kanyang pangalan. Hindi nagtagal, napagtanto niya na nakikita niya ang espiritu ni Maddie. Si Maddie, si Charlie at si Simon ay puno ng pagkalito sa di inaasahang pagbabago ng sitwasyon. Pero napatunayan nito sa kanila na totoong wala na si Maddie. Sa gitna ng pagka-shock, agad siyang lumapit kay Simon na si Xavier ay di naging tapat sa kanya kasama si Claire. Pero bago pa man niya masiwalat ang iba pang impormasyon, dumating si Nicole at hinikayat si Simon na sumali sa paghahanap. Nagtangka si Maddie na sundan sila, ngunit pagdating niya sa gilid ng eskwelahan, bigla siyang bumalik sa boiler room. Sa huli, pinag-iingat ni Charlie si Maddie na huwag sabihin sa ibang mga multo na maari siyang makipag-usap sa mga tao dahil baka samantalahin nila ang kanyang kakayahan na magpadala ng mga mensahe mula sa kabilang buhay. Pero hindi niya pinakinggan ang payo at binanggit ang paksa sa pulong ng support group, tinatanong kung mayroon bang sinubukang makipag-ugnayan sa isang buhay. Gayunpaman, napagpasyahan ng ibang multo na siya ay nahihirapang takasan ang kanyang nakaraang buhay, si Mr. Marr. Iminumungkahi ni Burton na tulungan si Maddie na makahanap ng pagsasara sa pamamagitan ng pagsulat ng kanyang obituaryo. Sa simula ay tumanggi ang ating bida sa ideya at iniwan niya mag-isa ang grupo sa loob ng paaralan. Ngunit sinundan siya ni Ginoong Martin at nagkaroon sila ng makabuluhang pag-uusap. Ipinagtapat ni Maddie sa kanya na lagi siyang nag-aalala sa kanyang ina na si Maddie lang ang tanging tagapag-alaga. Sinabi niya na magbibigay ito ng pakiramdam ng pagtatapos ng kanyang mortal na buhay at maghahatid ng kapayapaan sa kabilang buhay. Si Xavier ay nasa house arrest na ipinataw ng ama niyang punong sheriff. Kahit gusto niyang bumalik sa eskwelahan, ipinag-utos ng ama na manatiling mababa ang kanyang profile. Nalaman natin na si Xavier ay lumalaban sa depresyon at umiiwas kay Claire. Nang bumisita si Claire, nagiging halata na may tinatago si Xavier. Ngunit nang igiit ni Claire na mag-usap sila, sinabi niya na natatakot siyang matuklasan ang katawan ni Matty. Ipinapahiwatig nito na alam ni Xavier na hindi nabuhay si Matty. Nang tanungin siya ng kanyang ama kung bakit siya mayroong telepono ni Matty na kanilang nakita na walang laman, inaangkin ni Xavier na wala siyang alam dahil hindi niya matukoy ang passcode. Gayunpaman, nalantad na ang telepono ay hindi talaga kay Maddie. Alam ito ni Xavier, ngunit hindi niya ito sinasabi ng malakas. Sa susunod na tagpo, hinila ni Maddie si Simon sa isang silid-imbakan kung saan madalas silang magkita ni Xavier na umaasang may makitang kapaki-pakinabang. Swertehan na natagpuan ni Simon ang isang bahagi ng totoong telepono ni Maddie. Hindi tiyak sa kanyang susunod na hakbang, nagdesisyon si Simon na iabot ito kay Mr. Anderson, ang guro sa panitikan. Natatakot siya na ito'y masira ng ama ni Xavier. Ipinakita ni Simon kay Maddie na wala ang telepono nang mawala si Sandra. Mukhang may hindi pagkakaintindihan sila. Nang malaman ito ni Maddie, naunawaan niyang wala siyang malinaw na pag-alaala sa kanyang huling sandali. Ilang araw lang ang nakalipas, naging suspek si Ginoong Anderson nang saliksikin ng mga pulis ang classroom. Kasabay nito, sa muling paghahanap ni Maddie at Simon sa bodega, nadiskubre nila ang isa pang parte ng kanyang cellphone. Pero biglaan, sumulpot si Ginoong Anderson at hinadlangan si Simon sa paghahalughog. Unang lumitaw na may kinalaman si Ginoong Anderson sa isang masalimuot na pangyayari. Sa isang flash ng memorya, mapagmalasakit na inalok ni Ginoong Anderson si Maddie ng kanyang oras para makapag-usap. Inabot din niya ang isang lumang barya mula sa kanyang yumaong ama na ibinahagi ang tungkol sa kanyang buhay na may magulang na alkoholiko. Nahihirapan man sa sariling mga problema, nahanap ni Maddie ang kaginhawaan sa mga kwento ni Ginoong Anderson at nagpasalamat sa kanyang kabutihan. Sa mga panahong ito, naniniwala si Simon na may bahid si Ginoong Anderson sa pagkawala niya. Kaya naman pinayuhan niya si Matty na magmatsyag dito. Sa kakulangan ng pruweba, palihim na kinuha ni Simon ang susi ng kotse ni Ginoong Anderson. Di nagtagal, hinanap niya ang sasakyan at natagpuan ang parte ng cellphone ni Maddie. Kataka-taka, di ibinigay ni Ginoong Anderson sa pulis ang mahalagang piraso ng ebidensya na nagdagdag ng pagduda sa kanyang katauhan. Paglaon, nalamang ni Maddie ang malungkot na balita sa pagpanaw ni Rhonda nung araw ng field day ng kanilang grupo. Inamin ni Rhonda na ang kanilang guidance counselor na si Ginoong Manfredo ang tanging may malasakit sa kanyang emosyonal at akademikong sitwasyon.
Pero nang matanggap ni Rhonda ang tugon sa kanyang college application, biglang nagbago ang pakikitungo ni Ginoong Manfredo, inakusahan siya ng mga bagay na wala sa lugar. Ngunit nang magtangka si Rhonda na pag-usapan ito, nawala ng kontrol si Ginoong Manfredo at umabot sa mapait na wakas ng buhay ni Rhonda. Kahit na siya ay naaresto at namatay sa bilangguan, hindi pa rin nakakamit ni Rhonda ang kapanatagan sa kanyang mortal na buhay. Nalulungkot si Maddie sa kwento, ngunit nagiging determinado siyang matuklasan pa ang mga detalye. Hindi nagtagal, natuklasan niya na ang silid-aralan kung saan siya makakausap kay Simon ay ang na-renovate na opisina ng guidance counselor ni Rhonda. Ipinapahiwatig ng pagsisiwalat na ito na baka may madilim at malagim na kasaysayan ang Split River High School. Sa mga sandaling iyon, nalaman na nakikinig pala si Xavier sa usapan nina Simon at Nicole. Habang nasa aklatan, nakatanggap si Nicole ng abiso tungkol sa isang larawang ipinost ni Maddie sa kwarto ng control ng elevator na dating tambayan nila. Ang larawan ay nagtulak kay Nicole na magmadaling pumunta sa lugar kung saan niya natagpuan si Xavier na sinusundan siya. Nang siya ay tinanong tungkol sa kanyang mga intensyon, iginiit ni Xavier na siya ay inosente at mayroong alibi para patunayan ito. Sa huli, nag-usap sila at sinabi ni Xavier kay Nicole na nakilala niya si Sandra, na lubhang nalulumbay dahil itinigil ng pulisya ang paghahanap kay Maddie. Magkita sila ni Sandra malapit sa gubat at sinimulan ang kanilang investigasyon. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila ang tiket ni Maddie para sa event na balak niyang puntahan kasama si Xavier. Samantala, nagpapatuloy ang sariling investigasyon ni Simon at Maddie sa kwarto ni Mr. Anderson. Ibinahagi ni Maddie sa kanya na 1 taon na ang nakalipas, siya ay nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan. Ito ay sanhi ng iresponsableng pagmamaneho ng kanyang inang lasing. Tinawagan ni Maddie si Mr. Anderson noong oras na iyon para itago ang insidente. Takot na baka kunin ng pulisya ang kanyang ina. Biglang naputol ang kanilang usapan nang pumasok si Mr. Anderson sa kwarto. Habang kausap ang telepono, mabilis na nagtago ang mga kabataan sa cabinet kung saan narinig nila si Mr. Anderson na umamin sa kausap sa telepono na hindi niya dapat binigyan ng pera si Maddie. Narinig ito, nagulat si Maddie dahil wala siyang naalalang tumanggap ng pera mula sa kanyang guro. Sa huling eksena, pinakinggan nila ng maigi ang pag-uusap ni Mr. Anderson. Pag-uusap ng isang tao hanggang sa siya ay lumabas ng kwarto. Sa sandaling ito, napansin ni Maddie ang isang nakaangat na tile sa kanyang aparador. Itinuro niya ito kay Simon na binuksan ito at nakita ang isang tagong tumpok ng pera sa loob ng dingding. Ipinahihiwatig nito na si Mr. Anderson ay maaaring sangkot sa mas malalim at masama kaysa sa kanilang inakala.